Binabati ng isang magandang gabi po ang inyong programang Back to the Scriptures. Tayo po ay nasa oras na muli upang tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po ang pagkakataon natin upang atin pong ipahayag ang mahalagang mensahe ng katotohanan at kaligtasan. Ang ating magiging paksa ngayon ay napaka-controversial. Ito po ay pinamagatan nating Errors of Anti-Trinitarian Adventist. Kaya ito ay papaliwanag natin maya-maya. At sa gabing ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay iningatan niya. Alam ko marami pong makikinig ngayon sa gabing ito. Diyan sa atin pong mga fans diyan sa Facebook, Sister Sheila. No? Doon sa mga hindi po nakakaalam, first time na nakapakinig po sa programang ito ng Back to the Scriptures, meron po tayong Facebook page. Paki-search na lang po ang Back to the Scriptures. Nako, isa pong page na group tsaka isa pong account, no, Back to the Scriptures. At doon ay ma-update po kayo kung ano po yung mga latest nating mga topic. At kung meron po kayong gusto nyo pang malaman ng tungkol sa ministry ng Back to the Scriptures at yung mga previous topics natin, pwede ho kayong pumunta sa ating pong website. Meron ho tayong website, official website, www.backtothe-scripturesministry.webs.com. Kasi kung walang ministry sa Sister Sheila, baka kung saan sila mapunta. So, yan po ang ating pong mga information. At doon naman sa mga suki natin, mamaya na po natin mabatiin yung ating mga fans. Ano? Para doon sa mga kapatid natin sa Qatar, salamat ng marami at dumating na po ang inyong tulong at inyong suporta. At open po ang Back to the Scriptures sa inyong pong suporta sapagkat tayo po ay independent, self-supportive ministry. No? Baka isipin nyo yung napakayaman po ng ministry ito. Hindi pa ho. Panginoon ho nagpapayaman sa atin sa tulong po ninyo mga kapatid na nagnanais na magpatuloy na tumulong sa ministry para magpatuloy. Kaya po, sa gabing ito ay before tayo magsimula sa ating pag-aaral, inaanyayahan ko po muna tayo na lahat ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito. Kami po ay pinahintulutan nyo na maglingkod muli sa inyo. At kami po ay gabayan ng banal na Espiritu sa napakahalagang paksang ito. Napaka-importante Panginoon sapagkat ang kaaway, ang dyablo, ay patuloy po na nanggugulo sa inyong bayan, patuloy po ang diablo na umuusig at patuloy po niyang nililigaw ang mga tao. Kaya po Lord, salamat po sa ministry ng Back to the Scriptures sapagkat sa pamamagitan po nito ay amin pong maipapahayag ang katotohanan sa inyong kasulatan. Lahat ng ito ay aming dalangin, pinupuri namin kayo at amin pong iniaalay ang programang ito sa inyo Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And Amen. Okay. So, atin pong titignan ngayon sa pag-aaralan sa gabing ito ang isang nasasabi natin, Sister Sheila, na controversial na topic. Gaya po ng ating pinag-usapan at nabanggit ko kanina, ang ating topic ay controversial. Ito po ay pinamagatan nating Errors of Anti-Trinitarian Adventist. Meron nagtanong kasi sa akin, Sister Sheila, bakit Adventist? Meron bang Adventist na hindi naniniwala sa Trinity? Sabi ko, meron po. Ibig sabihin yan ay hindi lahat ng mga kapatiran natin sa Seventh-day Adventist Church ay aware na meron na palang nangyayari mga factions sa gitna ng ating pong grupo, ng ating pinagsasama-samahang pananampalataya na akala natin kaisa natin sa pananampalataya dahil kasama rin natin sila nagsisimba pagka-Sabado. Pero yun pala ay hindi na sila naniniwala sa doktrina ng Trinity, no? Na ayon sa atin pong pananampalataya, ito'y kabilang sa atin pong fundamental belief, Sister Sheila. Hindi po pwede na ikaw ay maging totoong Adventist kung ikaw ay hindi naniniwala sa Trinity. Yan ang ating masasabi dyan, Sister Sheila. Kasi po, hindi po ipagkakaloob ng Panginoon kung naniniwala kayo na ang Seventh-day Adventist Church ay bahay ng Diyos, the remnant church sa huling araw. And then at the same time, meron tayong 28 fundamental belief, di ba? Andun sa 28 fundamental belief, yung statement ng ating pananampalataya, na ito pong statement of belief na ito ay essential sa atin. Pag sa sinabi nating essential, yan ang ating liwanag na atin pong naunawaan sa Biblia. Essential po ito sa kalusugan ng ating pananampalataya at lalo na sa ating kaligtasan. No? Kaya since ang doctrine ng Trinity ay isa sa mga fundamental belief natin, pangunahin yan, ay hindi pwede na ikaw ay sabihin mo na ikaw ay totoong Adventist and at the same time nire-reject mo ito. Kaya ngayon sa gabing ito, ito ay part 1
No? Ito ay, kung luluobin ng Panginoon, baka umabot pa tayo ng series to, gagawin nating part 3 kasi kukulangin talaga isang oras para talakayin itong buong series na ito. Lalo na particularly, it's more historical actually ang ating pagtalakay than biblical, though may mga ilang verses tayong ng Bible na gagamitin eventually. Okay? So, siguro magandang malaman natin sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga kapatid natin na mga Adventist, ano itong tinatawag ng mga anti-Trinitarian Adventist. Okay? Ito pong anti-Trinitarian Adventist ay, itong mga nakaraang mga taon ay marami hong naglabasan ng mga publications ng mga Adventist na kanila pong pinapahayag na ang tunay daw na Adventist ay hindi naniniwala sa Trinity. In fact, may ilang mga libro akong nabasa, Sister Sheila, kagaya po ng isang author. Ito usually sa Amerika. Sila Fred Alabak, na kanyang sinulat yung aklat na No New Leaders, No New Gods, na nagpapahayag ng kanyang pagtutol na dapat daw ang mga Adventist hindi naniniwala sa Trinity. Meron pang isa na libro na nabasa ko rin, itong si Linford Beachy, na ang pinamagatan naman ng kanyang libro ay Did They Believe in the Trinity? Tapos isa naman si Rachel Corrie Kuel, na ang pamagat ng kanyang aklat na tumututol against Trinity ay The Persons of God. At ito pa yung isa sa mga popular, yung kay Alan Stump, The Foundation of Our Faith, at iba pang mga aklat, no? Na talagang nung ito'y nabasa ko, Sister Sheila, di ako makapaniwala na ito'y nanggagaling sa mga Adventist. Adventist mismo. Kasi alam ko, pagka Adventist kang totoo, you believe in the Trinity. Pero sa isang banda, to be fair sa mga non-Trinitarian Adventist, kasi may mga kakilala ko, Sister Sheila, na mga kaibigan pa natin yung iba, na nagulat ako nung nalaman ko hindi na sila naniniwala sa Trinity. Meron tayong church, yung malalaking church natin, particularly, babanggitin ko na, doon sa Manila Center. Minsan na-invite ako dyan ng hapon kasi naging issue na may mga Adventist dyan sa Manila Center Church na nagpapahayag talagang tahasan na walang Trinity. Ang masama nito ay kanilang ini-impluwensyahan yung ibang mga members ng church, no? Dinodoktrina nila. Meron kasi din sila dyan na before mag-AY, bago mag-afternoon service, sila, nag-grupo-grupo Bible study, tinuturo ngayon nila sa mga members na mali nga yung doctrine ng Trinity. At yung atin daw mga early pioneers, si Ellen G. White daw, ay hindi naniniwala sa Trinity. Ang ilan sa mga major na kanilang mga pointers o mga doktrina, for example, i-quote ko itong kay Linford Beachy, no? Yung Did They Believe in the Trinity? Sa page 1, sabi rito, the church as a whole rejected the doctrine of the Trinity. And it was not until many years after the death of Ellen G. White that the Adventist Church changed their position in regards to the Trinity. So yun yung claim na ito yung narinig ko mismo rin doon sa mga Adventist na nakaharap ko doon that time. Hindi naman siya debate, pero parang informal sharing na nagtatanong nga sila about Trinity. Na sabi gano'n, pumasok lang naman yung Trinity after na mamatay si Ellen White noong 1915. And then after that, yung mga theologians daw natin, kagaya si Leroy Froom, yung ating theologian at historian, ay pinasok na daw niya unti-unti yung Trinity. Kaya ganon. At yung iba naman, kine-claim din nila, for example, sabi rin naman dito ni Fred Alabak sa No New Leaders at No New Gods na book, no? Sa page 38, sabi rito, the omega of doctrinal apostasy within the Seventh-day Adventist denomination ay ito daw doktrina ng Trinity. Oo. So, nakakatakot pakinggan, ano? Ako'y nababahala sa mga kapatid. In fact, doon din sa Pasay Adventist Church. No? Sabihin ko sana kasi hindi lang ako sigurado kung pero naririnig ko na. Kasi doon ka nagmi-ministry sa deaf, ano? Pero ikaw mismo hindi mo alam na meron na palang bumabangon na ganyang issue. No? Kaya ito mga kapatid, alam ko nagugulat kayo, maaaring ang ilan dito sa inyo hindi sang-ayon sa ating pong gagawing pag-aaral kasi alam ko iisipin ng ilang mga kapatid dito, Sister Sheila, na bakit hindi na daw dapat natin siguro ito ipahayag on the air kasi parang kasiraan daw sa atin. Hindi ho kasiraan ito. Kung tatahimik ho tayo, no? Kung tatahimik tayo na nakakaalam ng katotohanan sa mga nangyayari na nagkukos ng division sa loob ng ating church, ay kasama ka at ikaw ay kasabwat sa krimen. Pag kami nangyari sa mga kapatid at nagkaroon ng pagliligaw sa pananampalataya, dahil tumatahimik ka. Ang tunay na tupa, ang tunay na pastol sa tupa
ay inaalagaan niya pagka merong liligid-ligid na wild animal, kagaya ng asong gubat at sasakmalin yung tupa mo, papabayaan mo lang ba, tatahimik ka? So ito'y pananagutan ng back to the scriptures, no? Ako, for the first time, siguro first time ito maririnig ng mga kaibigan, walang Adventist program na nagdi-discuss ng mga ganito. Mga internal issues sa loob ng church. Pero ang purpose natin, hindi para ipahiya ang ating church, kundi upang ipakita ang katotohanan na mayroong seryosong nangyayaring doctrinal issues sa loob ng church. Kasi ito'y para sa paraan na maprotektahan natin ang mga members. Hindi man natin ma-change o maibalik itong mga dating lumabas sa ating church, ay ma-educate naman natin yung mga members na natitira pa. No? Ang purpose po ng ating pagtalakay ng topic nito is para ma-educate ang ilang mga Adventist natin, lalo na yung mga kabataan, na hindi kabisado itong doktrinang ito, na makakarinig ng mga ganitong bagay na parang maganda sa kanilang pandinig. Parang yung topic natin last time sa Lunar Sabbath, na akala tuloy, maraming kabataan sa Olonga po ang nadala nitong bagay na ito. Kasi nga, hindi ito dinidiscuss masyado. Ano? So ang purpose po natin is to educate the members para pagka dumating at narinig nila itong issue na ito, ready na sila at prepared sila na i-defense o magtanggol o sagutin yung mga ganitong mga issue. Ano ho? Okay? So, siguro ganito. I-define natin ang ilang mga terms. Kasi Sister Sheila, merong yung mga tinatawag natin mga anti-Trinitarian Adventist. Legitimate silang Seventh-day Adventist. Yung iba dyan, mga kilala ko, mga born Adventist pa yan. Pero ang problema nga ay nakabasa sila sa internet ng ilang mga ganitong issues na nagsasabi na ang mga early pioneers, sila James White, sila Ellen White, meron pa ako narinig si Ellen White, never bumanggit sa kanyang writings ng term na Trinity. No? Yun daw mga early pioneers natin, anti-Trinitarians. Kaya, paano daw nangyari na tayo ay naging Trinitarian? At ito pa ang kanilang pangalawang argument. Ang Trinity daw ay invento at doktrina ng Roman Catholic Church. No? Ang doctrine daw ng Trinity ay invento at doktrina ng Roman Catholic Church at ito daw inadapt natin kaya tayo ngayon ay parang Babylon na. No? Pangatlo, ang Trinity daw ay pagan doctrine. Okay? Alright? So, tingnan natin, i-define natin ang terms. Meron kasing term na ginagamit ang mga theologians natin, Sister Sheila. Napakagaling ng ating mga theologians. In-address na rin itong issue na ito. Now, kaya ang ginagawa ko lang is, ako'y ahente lang para ito ay i-share sa kanila. No? Kasi po, ang tawag po dito sa mga Adventist na ito ay mga Arianism o kaya ay semi-Arians. Narinig mo na ba yung term na yun, Sister Sheila? O ngayon mo lang narinig siguro yan, ano? Ano ba yung Arian na yan? Ano ba yung Arian na yan? Oo. Okay, ganito po yan. Yung mga Adventist na hindi naniniwala sa Trinity, tinatawag din po sila mga Arians or semi-Arians. Bakit Arian? Okay. Tignan natin, Sister Sheila, yung Arianism. Bakit Arianism? Saan galing yung ba't tinatawag silang Arianism? Ito po kasi ay galing sa isang bishop noon ng 4th century sa Egypt, sa Alexandria, Egypt. Isa siyang elder or bishop na ang pangalan ay si Arius. Itong si Arius, dumating sa point na nagdoktrina siya at dininay niya na si Jesus Christ ay Almighty God at Eternal God. Tinanggap niya si Arius noong 4th century, pinangaral niya na si Jesus ay created being. Isa lamang siyang creature at hindi siya nag-exist noon, nilikha lang siya ng Diyos. Ayan. At hindi daw siya kapantay with the same substance with God the Father. Okay? Kaya dumating yung time sa Council of Nicaea noong AD 325, ito ay kinondemn noong time na yun. That is very historic, no? Kinondemn ang Arianism doon sa Council of Nicaea na ito po ay council ng more than 300 bishops from East and West. No? Ngayon, ano naman yung semi-Arianism? Bakit ang mga non-Adventist non-Trinitarian na Adventist ay tinatawag na semi-Arians? Tinatawag silang semi-Arians kasi po, merong ilan na naniniwala hindi kagaya eksakto ni Arius, no? Ang sabi naman ng mga semi-Arians, kaya semi, hindi full, nire-reject nila yung pananaw ni Arian na si Kristo ay created being. Mabuti naman, kahit papano. At iba ang kanyang, meron siyang nature. Meron siyang ibang nature. Similar nature lang sila, hindi same nature. Okay? Similar lang, similar. Tapos, tinatanggap din nila na itong si Jesus Christ, yung similar lang kanyang nature
sa Ama ay subordinate siya. Ibig sabihin, nagpapasakop siya sa Ama. Mas mataas pa rin palagi ang Ama sa Kanya. Mataas ang Ama kay Jesus, hindi lang sa function or sa kanilang office, kundi mismo sa nature niya. Overall, yun ang mga semi-Arian. Doon nire-reject nila, ang pinagkaiba nila kay Arius, nire-reject nila na si Jesus Christ ay nilikha. Ang ginagamit nilang term ay yung tinatawag na only begotten. Yun ang kanilang ginagamit na term, only begotten, pero hindi siya created. Ayan. So, yan po yung, pero itong Arianism or semi-Arians, karamihan ng mga Adventist na hindi naniniwala sa Trinity ay semi-Arians sila. Semi-Arians. In fact, i-discuss natin sa part 3, mga kaibigan, yung tinatawag, meron kasing meron ako nakausap din, at doon sa forum sa Facebook, yung argument nila, yung only begotten, hindi nangangahulugan na kapantay siya ng Ama. Sa kanila, literal yung only begotten. Somehow, para siyang pre-project. Para siyang pre-project ng Ama or na-generate siya ng Ama without being born. Iba daw yung kasi yung siya ay create kaysa yung ipinanganak. Sa kanila, parang literal, may pagkakonting Soriano itong mga to. Kasi kay Soriano, masyadong extreme, no? Yung Diyos ng anak, dahil ang Diyos may matres. Pero itong mga to, ang Diyos, ipinanganak talaga. Only begotten. So, i-discuss din natin yan later on sa ating part 3. So, ngayon, kahit na semi-Arians or Arians itong mga Seventh-day Adventist na ito, na nagkukos ng faction sa ating church or divisions, sila po ay mga anti-Trinitarians pa rin. They are against the fundamental belief of the Seventh-day Adventist. Siguro magandang i-address natin ngayon, Sister Sheila, yung sinasabi nila na mga arguments nila, yung main arguments nila. Ano ba yung kanilang pinakatututol? Number one na major, no? I-ano natin muna, i-generalize muna natin. Ano ba yung pinagkakaisahan or major na pagtutol nitong mga semi-Arian Adventist na ito? Bakit hindi sila naniniwala sa Trinity? Okay? Number one dyan, Brother Roland, is yung lahat daw ng ating mga pioneers, kasama si Ellen White, ay anti-Trinitarian. Yun. Oo, kasi nga naman, well, ito ay hindi natin dinideny, Sister Sheila, na ang mga early pioneers natin before 1890 ay talagang they do not believe in the Trinity. Hindi talaga sila naniniwala sa Trinity. No? Majority. Kasi po, kung atin po titignan, mga kaibigan, mga kapatid, kagaya si Joseph Bates at si James White. Si James White, na naging asawa ni Ellen G. White, ay dating ministro siya ng Christian Connection. Ang Christian Connection po ay anti-Trinitarian. Kaya nung sila ay nagsama-sama during the time na si William Miller ay nangangaral tungkol sa second coming ni Jesus, nag-gather ito sama-sama. Meron sa Christian Connection, meron sa Methodist. Si Ellen White naman, Methodist. Ang mga Methodist, Trinitarians yan. Tapos meron sa mga Baptist, Pentecostals. Hindi sila nagbuo ng religion, kundi parang movement lang. Movement lang. Doon pa rin sila member sa kanilang mga church. Okay? So, dala pa rin nila yung doctrines nila. So, nagkaroon ng Millerite, yung tinatawag nating Great Disappointment, noong 1844, nagkawatak-watak sila. Yung grupo nila, Joseph Bates at si James White at si Ellen White, sila yung mga naging core, nucleus na naging Seventh-day Adventist eventually. Unfortunately, yung mga pangunahing leaders niya, mga anti-Trinitarians. Okay? Bagaman si Ellen White, ay kung tutusin, during the early years from 1844 to actually 1848. Okay? Actually, 1844 to 1888 pala. No, 44 years. Silent siya dyan sa bagay na yan. Pero mayroon siya mga kapahayagan, babasahin natin mamaya, na nagpapahiwatig na naniniwala siya sa Trinity. Hindi siya anti-Trinitarian, silent siya. Meron kasi nagtatanong, bakit si Jesus White wala mababasa na binanggit niya yung even the term Trinity? Wala. Wala nga naman. Kahit tignan mo dun sa Ellen White writings, i-search mo, wala talaga siyang ginamit. Kasi po, for your information, mga kaibigan, yung term na Trinity during their time ay allergy silang gamitin ito kasi iba kasi yung Trinity ng Roman Catholic Church kaysa sa Trinity sa Bible. Ano nga ba yung Trinity sa Roman Catholic Okay, mabuti na itanong mo. Ang Trinity concept kasi ng Catholic Church during that time ay more philosophical. Greek philosophy ang kanilang explanation kaysa biblical. Kaya noon, iniiwasan nila hanggat maaari, Sister Sheila, yung term na three persons.
Hindi ito tanggap ng mga early pioneers. Kasi how can be three persons in one person? Yun nga ang pagkakaintindi ng iba. How can there be one God in three gods? Yun ang pagkakaintindi ng mga early pioneers. Tisod sila sa term na yon. Even the term Godhead, tisod sila mga early pioneers na noon. So ang belief lang nila noon is ang Diyos na tunay ay yung Ama. At si Jesus Christ created being. Isa lang siyang parang angel. Ang parang mga sa panahon natin, sila yung mga parang Jehovah's Witnesses. Na si Jesus Christ created lang. At yung Ama, siya yung tunay na God or Almighty God. Pero ngayon, ito ngayon ang gusto nating ipakita. Kaya nga ang title natin, Errors. Errors ng mga Anti-Trinitarian Adventists. Totoo nga ba na lahat ng ating mga pioneers ay anti-Trinitarians? Ang sabi pa nga nila, after mamatay si Ellen White noong 1915, ay doon lang pumasok ang Trinity. Okay. Ang masasabi natin dyan ay hindi po totoo. Kasi po, bagaman merong majority naniniwala na hindi Trinity, no? They do not believe in the Trinity. Pero may ilang ilang mga members doon na mga pioneers din natin na Trinitarian, no? At dumating ng time, Sister Sheila, kagaya si James White, eventually nag-change, nag-mature ang kanyang faith, and eventually na-accept niya yung Trinity. Concept ng Trinity before 1881. For example, dito nung 1846, no, dito sa The Day Star nung January 21, 1846, no. Sabi rito ang pananaw ni James White ay the old unscriptural Trinitarian creed that Jesus is eternal God. Ang tawag niya sa Trinitarian creed unscriptural, hindi mga kasulatan. Pero pagdating ho nung 1876, no, noong 1876, ito yung mga 30 years no, after. 30 years. Sabi naman ni James White sa Review and Herald noong October 12, 1876. Ano sabi niya dyan, Sister Sheila? The Seventh-day Adventists hold the divinity of Christ so nearly with the Trinitarians that we apprehend no trial here. Ayun. So, yun daw, noong 1876, medyo hindi naging dogmatic o parang dogmatic si James White against the Trinity. Sabi kasi niya, ang mga Adventists, nung kinukumpara niya yung Seventh-day Baptist at Seventh-day Adventist teaching, sabi niya, mga Seventh-day Baptist, naniniwala sila almost pareho ng ating paniwala tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Almost pareho, malapit sa Trinity. At we apprehend no trial here. Kumbaga para sa kanya, hindi na ito test para sabihin kung sila ay maliligtas o hindi. Di kagaya nung panahon na yon na nung time na yon, nung early 1844 to 46 si James White, kanya parang ito'y test na hindi ka pupunta sa langit For example, may babasahin ako rito, Sister Sheila, sa sulat ni James White, Review and Herald, Volume 6, page 36. Sabi dito, pakinggan nyo noong 1854 to, 1854. As fundamental errors, we might class with these counterfeit Sabbath, Sunday, other errors which Protestants have brought away from the Catholic Church, such as sprinkling for baptism, the Trinity, the consciousness of the dead, immortality, and eternal life in misery. As the true light shines out upon these subjects and is rejected by men, then condemnation will come upon them. So para kay James White noong mga 1850s, 1854 hanggang 1854, para sa kanya fundamental error ang Trinity, unscriptural, fundamental error, at pagka hindi raw na ito ni-reject, condemnation. Talagang mapupunta ka sa impyerno. Pero yun nga, yung binasa mo later on, nung kinukumpara niya yung Seventh-day Adventist at Seventh-day Baptist teaching, sabi niya, yung mga Seventh-day Baptist kasi Trinitarian, sabi na may pagkakahawig ang turo natin sa Trinitarian Baptist at sa ating mga Seventh-day Adventist na hindi naman dapat natin bigyan masyado ng issue. Hindi na siya test. Hindi kagaya nung 1854, no? In fact, sabi nga niya rito sa 1876, October 12 ng Review and Herald, sa page 116, after 23 years, yan yung binanggit mo na yan. Sabi rito, Seventh-day Adventists, sabi rito, cannot afford a controversy on doctrines which neither regard as test of Christian character in the divine law and the gospel of the divine Son as the test of Christian character. And it is with an ill grace that those who have been splitting up into petty sects during the 19th century over the forms of church government, matters of expediency, Trinity and unity, whether we may sing any good hymns in the church or only the Psalms of David and others matters which constitute no test of fitness for heaven, now pawns upon us.
So, yung medyo gumaan na yung kanyang ang pananaw ni James White sa Trinity. No? Hindi na niya sinasabing test ito kung pupunta sa langit o hindi. Kundi noong 1876, sabi niya, yung Trinity issue, hindi na ito test sa langit, kumbaga, kung pupunta ka sa langit o hindi. Kasi, kung maniwala ka sa Trinity, hindi mawawalang kaligtasan mo kasi nga, para daw yan yung pagpili mo ng hymnal sa church. Kung ito ba ipipiliin mo yung mga hymnal sa church, o ang pipiliin mo lang ba yung Psalms of David o it depends upon the church, parang ganon. Hindi na siya isang mabigat na issue para sa kanya. Kaya dito makikita natin mga kaibigan na ang mga early pioneers, bagaman sila po ay anti-Trinitarian or non-Trinitarians, okay, or anti-Trinitarians, dumating yung time, Sister Sheila, na nagbago ang kanilang pananaw. Hindi kagaya ng mga non-Trinitarians ngayon, ng mga Adventists. Gusto pa nilang bumalik tayo doon sa unang-una bago sila magbago ng pananaw. So, hindi sila nag-grow sa pananampalataya. Si Uriah Smith, ang kanyang paniwala noon, Sister Sheila, noong kanyang pinablish yung kanyang libro na Thoughts on the Book of Revelation. Yung 1865 edition, ay tinawag niya si Jesus Christ na the first created being. No? Doon sa kanyang commentary sa Revelation 3:14. Pero doon sa yung later edition niya, yung 1881, ni-revise niya itong kanyang book na ito. Doon din, sa Revelation 3:14, naglagay na siya ng note. Sabi niya, some understand by this language that Christ was the first created being. But the language does not necessarily imply that He was created. Ayun. Though, bagaman daw tinawag siyang first created being or firstborn, sa Revelation 3:14, hindi ibig sabihin na nilikha siya. He himself came into existence in a different manner as he is called the only begotten of the Father. So, nag-grow sila sa faith at sa pananampalataya, Sister Sheila. Isa pa, si W.W. Prescott. No? Noong 1896, meron siyang sinabi niya, pakibasa mo nga yung sinabi ni W.W. Prescott na dati anti-Trinitarian. Sa Review and Herald, April 14, 1896, sa page 232. As Christ was twice born, once in eternity, the only begotten of the Father, and again in the flesh, thus uniting the divine with the human in that second birth. So we, who have been born once already in the flesh, are to have the second birth, being born again in the Spirit. Oh, si Christ daw, yun yung unang paniwala ni W.W. Prescott. 2 beses daw siyang pinanganak. Nung una, once in eternity, so ibig sabihin, create siya. And then, pangalawa, nung pinanganak bilang laman sa humanity. Pero, after 23 years, no, sa 1919 Bible Conference, nag-grow yung kanyang pananaw. Hindi na siya naniniwala na si Christ ay created being kagaya na, at hindi na siya parang kagaya ng mga anti-Trinitarians. Pakibasa naman natin yung 1919 Bible Conference transcript nung July 6, 1919 sa page 58. I was in the same place that Brother Daniels was, and was taught that same things. That Christ was beginning of God's creative work. That to speak of the third person of the Godhead or the Trinity was heretical. By authority and without doing my own thinking or studying, I suppose I was right. But found out something different. Ayun. Nung una pala, akala niya talaga is matatag na yung paniniwala. Yung paniniwala niya na mali ang Trinity, no? Si Elder A.G. Daniels din, ganun din kasi, anti-Trinitarians, no? Ito yung mga sinasabi ng mga anti-Trinitarians ngayon sa panahon ng mga pioneers natin. Pero ito hindi nila pinapakita to eh. Ang problema sa mga libro ng mga anti-Trinitarians. Hindi nila binabasa to o malamang hindi nila alam to. No? Na ito nga, kagaya nito, si W.W. Prescott, isa siyang magaling nating pastor that time, no? Isang masipag natin siyang pastor. Sabi niya, ang alam niya that to speak of the third person of the Godhead or the Trinity was heretical by authority. Pero nung siya'y nag-aral, nakita niya na mayroon pa palang mas maliwanag dito. Ngayon, basahin pa natin yung transcript dito sa page 62 naman kasi meron siyang tanong no during that conference Bible conference noong 1919. Tinanong niya yung grupo ng mga pastor, sabi niya, "Can we believe in the deity of Christ without believing in the eternity of Christ?" Kung ba sa Tagalog, pwede ba tayong maniwala na si Kristo ay Diyos, pero at the same time hindi siya walang hanggan, kundi siya ay nilikha lamang? Pero anong sagot niya, Sister Sheila? Meron siyang sinasabi diyan sa page 62. That is my very point.
that we have used terms in that accommodating sense that are not really in the harmony with scriptural teaching. We believe a long time that Christ was a created being, in spite of what the scripture says. It say, I say this, that passing over the experience I have passed over myself in this matter, this accommodating use of terms which makes the deity without eternity is not my conception now of the gospel of Christ. I think it falls short of the whole idea expressed in the scriptures and leaves us not with the kind of Savior I believe in now, but a sort of human view. A semi-human being. As I view it, the deity involves eternity. The very expression involves it. You cannot read the scriptures and have the idea of deity without eternity. Kita? Sabi niya, hindi ka pala pwedeng maniwalang sabihin mo si Kristo ay Diyos, tapos at the same time, nilikha lang siya. Na siya ay walang hanggan. Kasi maliwanag naman na sinasabi sa Bible, pag sinabing Diyos, ay walang hanggan. In fact, mababasa natin yan dito sa Awit, chapter 90, no? Kung kayo may Bible, ang isa sa mga attributes na non-communicable, yung sinasabing katangian ng Diyos na hindi niya pwedeng ipasa sa iba, kundi ito'y tangi lamang katangian na makikita sa Diyos. Itong nasa Awit 92, ano ho? Okay, ang sabi ho rito, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Anong sabi rito? Mula sa walang pasimula, sabi sa Tagalog, di ba? Hanggang sa walang pasimula, ikaw ay Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi hong Diyos sa Biblia, hindi pwedeng may pasimula. Kasi pagka sinabi mong Diyos at may pasimula, hindi na Diyos yun. Yun ang essence ng pagiging Diyos, yung pagiging eternal niya. Kaya, naalala ko tuloy yung si Ahmed Deedat na debater ng Muslim. Kadebate niya yung mga Protestant. Sabi ganon, how can you create an uncreated? Diba? Ang Diyos kasi uncreated. So, paano daw magkakaroon pa ng ibang Diyos kung ang Diyos mismo hindi nililikha? How can you have uncreated God? How can you create an uncreated God? So, hindi ka lang naman pwedeng gumawa pa ng ibang Diyos kasi para maging Diyos, uncreated siya. Kumbaga, pag naniniwala ka doon, mag-iiba na yung definition mo ng God. Hindi na Diyos yun. Diyos na yun. Pagka nilikha. Kaya yung mga nagsasabi na si Kristo ay Diyos, pero nilikha siya, kagaya nga po ng mga Jehovah's Witnesses, Arian tawag doon. Yan ay heretical teachings. Kaya po yung mga Adventist na nagtuturo si Kristo ay Diyos, pero only begotten, literal pa. Pinanganak ng Diyos. Dati walang Jesus Christ. Huli na ho kayo sa balita, ito pong mga pioneers na pinagtatanggol nyo, nakala nyo, kakampi ninyo, nag-change na ng view. Tapos kayo, babalik doon kayo sa past nila. Di ho ba? So, hindi kayo lumago sa liwanag ng katotohanan. In fact, may warning si Mrs. White, Sister Sheila. Itong warning na ito ay para doon sa mga Adventist na non-Trinitarians na gusto pa tayong ibalik doon sa past na iniwanan na ng mga pioneers. No, sabi kasi nila, yung kung ano stand ng pioneers, hindi natin dapat iwanan, dapat doon lang tayo. Maganda sana yung kanilang pinaglalaban kung tama. Kaso mali. In fact, sabi ni Sister White dito sa Selected Messages, nakita mo ba? Sa page 37, pakibasa mo nga. We have many lessons to learn and many to unlearn. God and heaven alone are infallible. Those who think they will never have to give up a cherished view, never have occasions to change an opinion, will be disappointed. Kita mo na? Ano sabi ni Sister White dyan, Sister Sheila? Ano yung pagkakaunawa mo dyan? Yun daw mga nag-iisip na wag nilang bitawan yung cherished view, no? Ano yung pinakamamahal nilang pananaw, kagaya nga ng walang Trinity. Never have occasion to change an opinion. Ayaw nila mag-change the opinion. Gusto pa tayong pabalikin doon sa iniwan na natin at tayo nag-progress na sa kaliwanag. Madi-disappoint lang daw po kayo. Ano? In fact, meron pa siyang sinabi rito maganda, counsels to writers and editors. Ako nang babasa. Sa page 31, 31, 30, 31 at 18. Kung ano man daw yung cherished view, no? Kung ano yung mga pananaw ng mga pioneers, niliwanag dito ni Ellen White kung ano yung dapat nating itira. Ibig sabihin, hanggang ngayon, dapat paniwalaan. Mapapansin nyo dito sa aking babasahin, mga kaibigan, na hindi kasama yung Trinity. Doon sa cherished view na dapat nating panatilihin from the early pioneer teachings. Eto, babasahin ko po sa Counsel to Writers and Editors, page 30, 31 hanggang 18. In Minneapolis, God gave precious gems of truth to His people in new settings. This light from heaven by some was rejected,
with all the stubbornness the Jews manifested in rejecting Christ. And there was much talk about standing by the old landmarks. Ayan na. Alam itong binabanggit ng Minneapolis, ito yung General Conference noong 1888 na nagkaroon ng discussion at balitaktakan sa mga doktrina natin, no? Na particularly tungkol sa Godhead at ganun lalong-lalo na sa righteousness by faith. Na sabing ganon, yung iba daw ayaw iwanan yung mga old landmarks, yung mga pioneer teachings since 1844. So sabi ni Sister White, but there was evidence they knew not that the old landmarks, were. There was evidence and there was reasoning from the word that commended itself to the conscience, but the minds of men were fixed, sealed against the entrance of light. Because they had decided it was dangerous, error removing the old landmarks, when it was not moving a peg of old landmarks, but they had perverted ideas of what constituted the old landmarks. Ayun, may mga Adventist noon time pa, buhay pa si Ellen White during the General Conference, na ayaw iwanan yung cherished view nila, no? Sabi na, ito yung landmark eh. Ito yung dati na nating paninindigan eh. Foundation na natin ito. Pero sabi ni Ellen White, di nila alam na mayroong dangerous error doon. And they had perverted the idea of what constituted the old landmarks. Ano ho ibig sabihin nito mga kaibigan? Noon pa lang buhay pa si Ellen White, may mga Adventist na matitigas talaga ang ulo na ayaw iwanan yung mga cherished view nila na tinatawag nilang old landmarks o yung mga pioneer teachings. Na ang sabi ni Ellen White, they pervert the idea kung ano yung bumubuo sa old landmarks. Parang ngayon, yung mga anti-Trinitarian na mga Adventist, sa kanila, yung anti-Trinitarian, old landmarks. Pero hindi nila alam, hindi kasama yon sa tinatawag na old landmark ni Ellen White. Dapat iwanan na natin yung anti-Trinitarian. No? So, perverted idea of what constituted the old landmark. Sinama nila yung Trinity, pero hindi kasama eh. Pakinggan nyo, tuloy natin. The passing of time in 1844 was a period of great events, opening to our astonished eyes, the cleansing of the sanctuary. Okay, ito yung landmark, no? Sabi rito, ito yung old landmark na dapat manatili. The cleansing of the sanctuary transpiring in heaven, and having decided relation to God's people upon the earth, also the first, the second, and angels' messages, and the third. Yung 3 angels' messages. Kaya nga hanggang ngayon, pinapangaral pa natin yan eh. Pati sanctuary. Ano pa? Unfurling the banner on which was transcribed the commandment of God and the faith of Jesus. One of the landmarks under this message was the temple of God, seen by His truth-loving people in heaven, yung sanctuary, hanggang ngayon pinapangaral natin, and the ark containing the law of God, yung 10 commandments. Hanggang ngayon, pinapangaral pa natin. The light of the Sabbath, of the 4th commandment, kaya hanggang ngayon, pinapangaral pa natin tong Sabbath, no? Flashed its strong rays in the fat ways of the transgressors of God's law. The non-immortality of the wicked is an old landmark. Yung tinatawag na, mayroon kasing conditional immortality. Kasi hindi tayo naniniwala since the time ng ating mga pioneers, since 1844, na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Hindi tayo naniniwala sa immortality of the soul. So isinama ni Ellen White yun sa landmark, no? Na mga pioneer teachings na mananatili hanggang ngayon sa panahon natin. Ano pa? I can call to mind nothing more than can come under the head of the old landmarks. This entire cry about changing the old landmark is all imaginary. Okay? So, ang tanong, Sister Sheila, meron bang sinama dyan na non-Trinitarian or anti-Trinitarian? Kasama ba sa landmark? Wala. Wala eh. Sinasama ito ngayon ng mga modern Adventist na kulang ang alam sa kasaysayan at pagsusuri at pinagtuturo-turo pa nila at nagmamalaki na parang alam ba nila yung kasaysayan ng Adventist. Hindi pala kasama sa landmark yung non-Trinitarian eh. Iniwan na nila yan. Kaya ang tawag dyan, pagka tinuturo ninyo na dapat tayo bumalik doon sa non-Trinitarian or anti-Trinitarian, ang tawag ni Ellen White dyan, perverted idea of what constituted the old landmarks. Perverted doctrine po yung tinuturo nyo. Kasi si Mrs. White mismo, hindi niya sinama sa old landmark ang anti-Trinitarian eh. Ang sinama niya sa old landmark, ano-ano ngayon, Sister Sheila? Sanctuary. 10 commandments. The 3 angels' message. Yung non-immortality of the wicked. Ano pa? Yung tinatawag nating Sabbath. Kaya hanggang ngayon, tinuturo natin yan. Pero yung non-Trinitarian, lumago na tayo dyan. We accept now the Trinity. Kasi talagang kailangan iwanan na yung non-Trinitarian. Sana po naintindihan nyo, mga kaibigan. Ano?
ito'y paglilinaw, no? Kaya yung mga nagtuturo, alam ko marami nakikinig sa ating mga Adventist na Trinitarians. Siguro ngayon lang din nila narinig ito. Sana po naman, dalangin natin sa Panginoon. Wag naman ho kayo. Kung gusto niyo maniwala, wag kayo maniwala sa Trinity. Wag na kayo mandamay ng ibang tao. Di ba? Wag na kayo magkalat ng dominyo sa loob ng church. Hayaan niyo na lang. No? Kung ayaw niyo, lumayas kayo sa hindi. Baka naman masabihin na napakaano natin, Sister Sheila. Pero kung di nyo matiis at gusto nyo, in fact, meron akong kaibigan, taga Fairview siya, no? Si Brother John Cortesano, isang kilalang, dati nag-Albi pa yun At kilala siyang kulpurto, napakagaling. Nagpunta ng Amerika, na-influensya ng Trinitarian. Pagdating dito, yun, nagtayo ng sariling church. At nagkaroon kami ng pag-uusap, nasa audio. Maririnig niyo po ito sa ating video version, no? Video version. Kasi marami siyang hindi pa alam sa history ng Adventist Church. Ngayon, meron tayong mga pahiwatig talaga, Sister Sheila. Meron kasing sinasabi sila na lahat daw ng pioneers natin ay non-Trinitarians. At yung mga theologians daw natin ay non-Trinitarians. But in fact, it is not true, mga kaibigan. Kasi po, meron ako narinig na argumento, Sister Sheila, bagaman ito i-elaborate natin sa bandang huli ng ating pagtalakay. Sabi nila, 1931 lang daw pumasok sa ating fundamental belief ang Trinity. Since 1931 lang daw. Pero, before 1931, wala daw sa ating fundamental belief yung Trinity. Meron pa sa akin pinakita sila na copy ng fundamental belief, 1873. Wala nga naman doon yung Trinity. Pero, kung wala kang alam sa kasaysayan, Sister Sheila, maaaring maniwala ka, 1931. Pero alam nyo ba, meron ako na research sa ating pong Adventist Archives. Alam niyo, ang maganda yung adventistarchives.org, pumunta kayo ron, madadownload nyo yung mga lumang issues ng Review and Herald natin since 1840s. Madadownload nyo ng scanned version. Talagang, naka-scan siya. Photocopy. Nag-download ako doon, Sister Sheila, ng isang article na lumabas noong October 9, 1913. Okay? October 9, 1913, Review and Herald. 1913, Sister Sheila, i-take note natin to. Kailan namatay si Ellen White? 1915. 1913, ibig sabihin, buhay pa siya. Buhay pa si Sister White. Alam niyo ba, ang Review and Herald na magazine ay ito'y official organ at magazine ng Seventh-day Adventist. At sigurado ako nagbabasa si Ellen White nito. At alam niya to, may basbas siya nito. Sabi kasi ng mga non-Trinitarians, wala daw tayong statement of fundamental belief na mayroong Trinity before 1931. Eto, babasahin natin. Nakita mo na ba, Sister Sheila? Review and Herald, October 9, 1913 sa page 21. For the benefit of those who may desire to know more particularly the cardinal features of the faith held by this denomination, we shall state that Seventh-day Adventists believe in the Divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, a person, a spiritual being, omnipotent, omniscient, infinite in power, wisdom, and love, of the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished, the Holy Spirit, the third person of the Godhead, the one regenerating agency in the work of redemption. Oh, napakaliwanag niyan, Sister Sheila, no? Na, anong sabi diyan? Ano pagkakasabi? Yung Seventh-day Adventist ay naniniwala sa Divine Trinity. At yung Trinity nito ay consists of the Eternal Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Oh, kita mo na. Makikita nyo sa screen, sa video version natin, na ang liwanag, for the benefit of those who may desire to know more particularly the cardinal features of faith held by this denomination. Pag sinabing cardinal, kung ito talagang pinaniniwalaan natin na tiyak at essential para ikay maging Adventist, we shall state the Seventh-day Adventist belief. O, kita mo na. Meron tayong statement of belief na, that was 1913. Ano yun? Number 1, in the Divine Trinity. Yan pa yung unang-una eh. Number 1, in the Divine Trinity. Yan yung Seventh-day Adventist belief. So, ano ngayon yung sinasabi nila? Actually, yung statement of belief natin na 1931, Sister Sheila, ito ay ginawa sa Africa. General Conference ito na sinuggest na i-state natin
hindi lang Trinity, kundi yung fundamental belief natin 1931, para dun sa government ng Africa na kine-question yung paniwala ng Adventist. So, para maging clear ang statement, doon ginawa, pero hindi ibig sabihin doon nagsimula ang Trinity. Kasi ito nga 1913, meron na tayong statement of belief. No? Buhay pa si Ellen White nito. At wala, ang challenge natin sa mga non-Trinitarian or anti-Trinitarian Adventist. 1913, buhay pa si Ellen White. Cardinal belief or faith na ng Adventist denomination, number 1 in the Divine Trinity. Bakit walang reklamo si Ellen White? Correct. 2 years pa siyang nabuhay noon. 2 years pa siyang buhay noon. Ito pa, meron pa tayong papakita rito, Sister Sheila. Ito yung yung 1892. No? Noong 1892, ito ay napakalinaw at hindi ito maitatanggi ng mga non-Trinitarians. Alam mo ba noong 1892 ay mayroong tract na lumabas, no? Yung Bible study tract, no? Na teachings ng Trinity, the biblical doctrine of the Trinity. Na ito ay isinulat ni Dr. Samuel Spears. Si Dr. Samuel Spears, Sister Sheila, hindi siya Seventh-day Adventist. Siya ay isang Presbyterian minister. Hindi siya Seventh-day Adventist. Isang Presbyterian minister, sumulat siya ng tract that time, 1892, na ang kanyang isinulat, actually originally, ito ay pinangmagatang The Subordination of the Son. Pero nung ito ay i-publish ng Pacific Press Publication, Sister Sheila, ang Pacific Press Publication ay ito'y pag-aari ng Seventh-day Adventist Church. No? Isa sa ginagamit natin na mag-publish ng ating mga libro. Doon ay ginamit nila ang printing press ng official printing press ng Adventist to publish itong pang Bible study tract natin na pinamagatang The Bible Doctrine of the Trinity. No, siya ay nasa number 90, no, ni Samuel Spears. Ang totoo niya si Samuel Spears hindi pa Adventist. Remember, 1892 buhay pa po si Ellen White noon. Buhay pa si Ellen White. At na-publish na itong tract na ito, kaya nga meron tayong tract na pinablish na ito, the Biblical Doctrine of the Trinity. Pinamimigay natin to sa mga taong gusto mag-aral ng Bible . Okay? So the fact na meron tayong ganong publication ay nagpapatunay lamang na buhay pa si Ellen White. Naniniwala na tayo. Ay meron tayong official statement regarding the doctrine of the Trinity. Kaya ito actually, nung nakausap ko itong naging pangunahin sa tagapangaral na ito, si June Cortesano dyan sa Fairview. Kasi pinangangalat niya na nagkakagulo na dun sa Fairview noon. Nung hinarap ko naka-video pa yan video ni Brother Johnson. At naka-record yung audio, buti na-record ko yung audio. Hindi niya maitatanggi. Nung tinanong ko siya, sabi mo, tinuro lang ang doktrina after mamatay si Ellen White noong 1915. Tinuro yung Trinity. Alam mo ba na before 1915, noong 1892, meron na tayong Bible study tract na pinamagatang Biblical Doctrine of Trinity na sinulat ni Samuel Spears? Sabi niya, hindi ko alam. Paparinig ko ito sa video para marinig nyo at hindi ako nagsisinungaling. Tatanungin ko po kayo, alam niyo ba yung ating publication na Bible Students Library na lumabas noong 1892. Kailan ba namatay si Mrs. White? 1915. Tama po. 1892, meron tayong babasahin na nag-circulate. Ginagamit sa public, Bible studies, Bible studies sa mga doctrine. At andito yung mga teachings natin. 1892 po ito. Pamilyar po ba kayo doon sa ating babasahin na ito? Hindi. Okay. Meron po tayong Bible Students Library. Doon sa pamphlet number 90, para sa yung mga pamphlet na ginagamit natin, Voice of Prophecy. Pamphlet number 90, The Bible Doctrine of the Trinity. Nakalagay ito. Why pa si Mrs. White? Wala tayong mababasa na in-against si Mrs. White ito, dahil ito ang ginagamit natin pag Bible study. Lumabas ito noong 1892. Na ibig sabihin talagang hindi ho niya alam. Kulang ho ang kanila pong information at materials sa history. Ang problema sa kanila, nakatuto lang ng konti, ayun na, sumulat na ng kanya-kanyang libro at nagkumuha na nagtayo na ng sariling relihiyon.
no? The Bible Doctrine of the Trinity, ang pamagat ng pamphlet na yan. At yan ay pinublish noong 1892. Okay? Kaya ito, hamon ito para sa inyo, mga kaibigan. Meron ba tayong patotoo mula sa mga early pioneers ng Adventist na yung doktrina ng Trinity ay unti-unting tinanggap at naging liwanag sa atin? Meron po. In fact, ito po'y babasahin ko na isinulat ng isang pastor at preacher natin, napakagaling noon. Ang pangalan niya ay si D.M. Conrad. Si D.M. Conrad po, mga kaibigan, alam natin ito'y umalis sa Adventist noong mga 1887, 1888 at naging Baptist. Pero itong babasahin ko ay bago siya umalis sa Seventh-day Adventist, mga more than 10 years pa. Noong 1877, sa Review and Herald, April 12, 1877. Tingnan nyo ha, kung anong sinasabi ni D.M. Conrad, isang napakatalino, napakagaling debater natin to ng Adventist, noong 1877, Sister Sheila. Do we not all agree that in the providence of God, special light is now being given upon the subjects of the second advent near? The kingdom, the new earth, the sleep of the dead, the destruction of the wicked, the doctrine of the Trinity, the law of God, God's holy Sabbath, etc. All Seventh-day Adventists will agree in these things. Ayun. Ano sabi ni D.M. Conrad? Hindi ba tayo sumasang-ayon? Do we not all agree that in the providence of God, no, sa kapangyarihan ng Diyos, special light is now being given upon the subjects? Meron ng special light. Noong 1877, natatanggap na ng Church, Seventh-day Adventist Church. Remember, buhay pa si Ellen White lalo niyan. 1877. Ano daw yung mga special light na yan, Sister Sheila, na tinanggap na ng Adventist noon during the time na si Conrad ay Adventist pa? Ano yung sinabi niya? Second coming. Second coming. The kingdom, the new earth. The new earth. The sleep of the dead. Okay. The destruction of the wicked. The doctrine of the Trinity. The doctrine of the Trinity, the law of God, and holy Sabbath. All Seventh-day Adventists, ito pa sabi niya, all Seventh-day Adventists will agree in these things. So, ano yung sinasabi nila na the early pioneers reject the Trinity? Hindi naman pala. Yung mga early, yes, they do not believe in Trinity kasi wala pang light. Pero ngayon, sabi ni D.M. Conrad, noong 1877, yung liwanag, special light na ang tawag is now being given upon the subjects of the second advent, kasama na yung doctrine of the Trinity. Kaya tama, noong 1876, kaya pala medyo naglaylo si James White sa paghatol doon sa mga naniniwala sa Trinity. Kasi 1877, tinatanggap na nila ang Trinity pa unti-unti, bagaman hindi pa lahat ina-accept ito. And then, noong 1888, sa susunod na natin ito i-discuss sa part 2, noong 1888, diniscuss na nila E.J. Wagoner at ni Jones, na sila yung mga pangunahing persons doon, no, sa 1888, na kinampihan ni Ellen White. Diniscuss na nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Tapos 1892, after 4 years, doon na lumabas na yung tract natin na Biblical Doctrine of the Trinity. So, kaya wala akong dahilan na maniniwala tayo dito sa mga nagsasabi na ang mga early pioneers natin ay anti-Trinitarian, kaya dapat tayo mga Adventist ngayon, bumalik tayo sa teachings ng ating mga pioneers. Iniwan na nga ng mga pioneers yun Ba't babalik ka pa ron? Diba? Ang tawag ko dyan ay nasa 2 Pedro 2:22, Sister Sheila. Ang tawag ko dyan sa mga non-Trinitarian Adventist, ang tawag sa inyo, eto nga sa 2 Pedro 2:20. Nakita mo, Sister Sheila? Pakibasa mo. 2:20-22. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Yan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa putik. Yan ang tawag sa mga Adventist na non-Trinitarian at gusto pa tayong bumalik sa dati. Kagaya ka raw ng aso na isinuka na yung suka, kinakain pa yung suka. Sinuka na ng mga Adventist yung non-Trinitarians Tapos babalik ka sa suka, di kinain mo yung suka mo. Kaya mga kaibigan, kulang na lang po ang ating oras. Ito po muna ang ating part 1. Marami pa tayong sasabihin. Maganda yung excited na ako dun sa part of Brother Rodel. Parang gusto kong malaman kung paano nag-change ng view ang ating mga pioneer. Ano yung mga nakita nila at nabasa nila? Yan. Ano ba yung mga factors? Ano ba yung mga bagay? Actually, bagaman yung mga early pioneers at yung mga later pioneers after the death of Ellen White, hindi importante yun. Importante rin yung stand ni Mrs. White.
sa part 2 ay atin pong aalamin ang stand ni Mrs. White. Kasi nga, 1844 to 1888 transition period yan. And then 1888 onwards, si Mrs. White buhay pa, tinanggap na niya ang Trinity. Kaya sa part 2, sasagutin natin yung sinasabi nila na si Ellen White ay namatay tsaka lang pumasok yung Trinity. Patutunayan natin na bago mamatay si Ellen White, ay si Mrs. White mismo naniniwala siya sa Trinity. Bagaman hindi niya ginamit yung term na Trinity, pero yung kanyang definition, yung kanyang doctrine, yung concept ng Trinity ay kanyang tinanggap. Ano ho? Kaya maraming salamat po sa gabi ito. Sana po, yung mga ngayon lang napakinggan ng topic na ito, subaybayan kami sa aming part 2. Sapagkat napakaganda maunawaan natin ito para po maiwasan natin mailigaw tayo ng mga nangangaral na mga Adventist na wala ng Trinity at bumalik tayo sa mga pioneers. Okay, so Sister Sheila, siguro batiin natin yung ating mga sponsors. Yung Qatar SDA Church, number 1 yan, yung Marquis Biscuits. Dadalaw tayo dyan next week siguro. At sino pa yung mga sponsors natin? Sister Luisa. Abilis, Brother Robert, miss ka na namin. Yung atin pong sponsor dyan sa church ng Kanumay, sa Valenzuela, si Brother Kiko na ating binabible study, dati Iglesia ni Cristo, nakikinig siya ngayon. Bati ko pala si Moises at si Brother Jojo Matapaha. Happy birthday kay Shell, yung kanyang anak, 18th birthday, nagdibo. Okay, tayo magkakaroon daw ng handaan sa Tuesday, party. Okay, so kung kayo po ay nais nyo pong mag-donate at sumuporta sa gawain ito, ay kayo po pumunta sa aming website at gusto nyo mapanood at ma-download ng MP3 ng aming mga previous topic, ay punta lang ho kayo sa aming website, www.backtothe-scripturesministry.webs.com. Ulitin ko, www.backtothe-scripturesministry.webs.com. Sister Sheila, may babatiin ka? Wala naman, Brother Roland. Binabati ko pala si Sherry at saka si Johnny. Kasama ko sila kanina. Oo nga, no? Anyway, so bago ho tayo magpaalam ng lubusan, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami nakapaglingkod sa inyo. Sana po, Panginoon, itong mga katotohanan na amin na ipahayag ngayon tungkol po sa anti-Trinitarians ay lubos mong maunawaan ng mga tao na mali po natutunan ang katotohanan ng doktrina ng Trinity, Lord. Sapagkat itong Trinity ang buong kapahayagan ng pagka-Diyos, dito po makikilala na inyong salita ay tunay at hindi ho kayo nagsisinungaling. Lord, sana po yung mga tao na nakikinig ngayon at nabuksan ng kanilang isip na mali pala natutunan ang doktrina ng Trinity, lalo na sa mga kapatid namin na Seventh-day Adventist. Sila po'y kahabagan ninyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na magsisi at muling tanggapin ang katotohanan. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Back to the Scriptures po ay muling nagpapaalam. Muli ay makita-kita tayo hanggang sa susunod na linggo. At sa ngalan po ng ating pong kapatid na Brother Robert Aviles, ito po si Brother Ronald Obidos. Sister Sheila Antori po. Na pumabati sa inyo ng magandang gabi at God bless you all.